Maayong buntag mga igsoon. Nana ba si Ma'am Annalen? Ha? Ato ara. Praise the Lord. Nag-message siya nako. Ingon siya nga, Pastor, mangayo mi og profile nimo. Kay para pag introduce namo nimo as our speaker. Ako mga igsoon sa tinuod lang wala ko na anad anang kanang maghatag ba og diin ko gikan unsay akong mga achievements unsay nahuman ako, because I'm not here to present myself. Okay? Pero gitagaan lang yun nako si ma'am kay basin kon mao yun na protocol ninyo ba inyong SOP diri sa inyong simbahan. But I used to introduce as usa ka makasasala nga gibag-o sa Dios. Maura gyud nay angaya nato nga pwedeng ma-proud ta sa atong kaugalingon nga kinsa man ta nga gamiton ka sa Ginoo. But again, salamat kaayo sa inyong pag-invite. Usa kadakong opportunity, and we're so honored to be here this morning. Kauban sa ako ang pinalangga nga asawa nga bisan kon medyo busy siya kanunay siyang naguban nako. Salamat sa Dios sa mga kahigayunan nga nagkuyog mi. Salamat usab sa leadership sa simbahan nila ni Pastor Edgar, ni Pastora Mercy og sa tanan nga sakop sa board nga nagtugot namo nga makaanhi mi. Salamat kaayo. We treasure the time that we are here in your church. Og nagtuo ko nga kunhatagan sa Ginoo og laing kahigayonan nga makaanhi mi. Akong gituohan nga air condition na ni inyong simbahan. May gusto. Anyways, okay ra kung ganahan ra mo ani nga dili ma-aircon, okay ra pod. But mas nindot yun to nga ang atong simbahan. Nindot ba kanang inyong lingkod-lingkod diha, dili magsig pamaypay. Nga di pod magsigunahon na dugaya mahuman ning pastora nga init kayo. So I'm praying nga mahitabo na. Ngano man kay mas nindot ng ang atong panimbahon, ang ato ang pagdaig sa Ginoo. Nindot na mong simbahan. Pero mas mo nindot pagid kung ma-air condition ninyong simbahan. Hallelujah. Amen. Salamat sa kadaghanan. Sukad pa ganina. Kadaghanan sa ting amin. Kani riging dapita. Diri mo ragwa kayo'y amin gidiri. Kaninang buntag, maupod gyapon. Diri ragi mo amin. Sige na lang. Let's pray. Makagagahom nga Dios amahan nga balaan among giduol kanimo nga among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kaya ang imong pulong nag-ingon, apart from you, we can do nothing. Walay kahulugan, walay nindot sa among kinabuhi kung wala ka. Kung dili ka manginlabot, kung dili ka Ginoo manghuna sa among kinabuhi, we are nothing. We cannot do anything apart from you. And so, Lord God, we are so grateful for the privilege, Lord, that we can share the word of the Lord this morning. Ug tuguti Ginoo ang imong balang Espiritu Santo manulti mamuhat sa imong mga pulong. And Lord God, ayaw itugot nga mogawas mi dinhi nga dili mi mapuno sa kadasig, kalig-on ug kalipay nga among mabawn gikan niining dapita. Tungod kayang imong pulong nagdasig, naglig-on og ang imong pulong naghatag og kalipay. Naghatag kini og kinabuhi Ginoo sa among espirituhanong kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong. Daygon ka og pasidunggan ka sa tanan niining buntaga. Tanan dungog himaya mga pagpasalamat imo o Dios. In Jesus name. Amen. Praise the Lord. Inyong oras mag alas tingali na nagdagan ninyong oras, no? Tanaw na ko murag alas 11:25 naman, murag kulbaan po taan ang orasa pod. Hallelujah.
Salamat sa Ginoo. Now, kung imong makita igsoon ang mga verses nga atong gibasa, tingon ang pulong sa Dios, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled. Take the word troubled. Gastragol si Mary. Aning bahina. Galibog siya. Unsa nga klase sa pangumusta nga gidala sa anghel kaniya. It says here, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid. Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "Since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren is in her 6th month, for nothing is impossible with God." "I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me as you have said." Then the angel left her. Ang Diyos manalangin sa atong pagkabasa sa iyahang mga pulong na ining kabuntagon. The text that we have read today are usually used during Christmas season. Alright? Kay bahin manis pagkahimugso ni Maria. So kasagaran ginagamit ni siya panahon sa Christmas time or Christmas season. Because this speaks about the coming birth of our Lord Jesus Christ, who was announced by the angel Gabriel. But on the other hand, this could also be a message to all of us about struggle. Hello? Because the Bible tells us that when Mary heard those greetings coming from the angel, Mary was greatly troubled. She struggled. And my dear beloved brothers and sisters, struggle is inevitable. Di na nato malikayan. Walay maing laki sa struggle. I've heard many years ago na ay nabasahan to nako sa newspaper nga naay usa ka bilyonaryo sa gawas sa nasod nato nga naghikog. Nagpakamatay tungod kay wala niya na hit ang target supposedly sa ilahang ganansiyahon sa iyahang business. Ga-struggle siya unsay rason, unsay mga factors ngano nga wala na hit ang ilahang target. Og tungod sa iyang struggle, na stress siya nga niabot dito sa depression. Og mautoy cause nga nagpakamatay siya tungod kay di niya kayang dawaton. Because struggle is inevitable. Di kita kalikay. Bisag may laki pa ka, bright ka sa eskwelahan, or daghan kag mga titulo nga naabot sa kinabuhi, or daghan kag kwartas bangko, posible nga moabot ang panahon nga magka-struggle ka. Hello? Are you with me? And this morning, we will look at differently to the life of Mary who experienced struggle.
because of her situation. And so, the message that I am about to share with you this morning, my dear beloved brothers and sisters, is all about stop struggling and start surrendering. Hello? Usahay baya ang atong itsura, okay rigid kayo. Usahay, smiling kayo ka. Pero kabalo ba mo unsay nindot nga taguan sa problema kanang imong smile? Hello? Usahay, ang pinakanindot nga taguan sa lisod nimong kahimtang sa kinabuhi kanang imong pahiyom. Ngano man, nobody will think that you have a problem when you are smiling. Kung gangisi ka, way tao nga magunahuna nga nakay problema or galisod ka. But deep within, you are already wounded and you are struggling for something that sometimes would lead you into a depressing moment of your life. Hello? Og way may laki ana, bisag ang pastor mag-struggle. Ay magtuo ang mga lagats Ginoo, way struggle. Struggle kayo nang nakay problema, wa kay kasultihan. Maayo ng membro kung magka-problema kay nay pastor madaganan. Pero pag ang pastor nay problema, way membrong madaganan. Ngano man, lisod nang muduol kag membro, maingon ka, sister, ampuy ragod ko kay naluya man ko. Brother, ampuy ragod ko, brother, kay kaundangon na magkugpamastor. Hello? I'm speaking the reality that is now in the face of our churches. Hallelujah, may lang ng membro pag nagka-problema na may pastor maduulan. 24/7 pa. Lain na ba yung mong tinanawan ako? Di ba yung pastor matiksan ninyong anytime of the day? Pero makatext ba ang inyong pastor anytime of the day? Maunay na akong pangutana. Matod pas DYHP sa una, maminaw pagkugrama, maunay pangutana, nagtangag kong dakong gante. Why? Because that is the reality. Usay si pastor, maayo ra kayong tanaw na to, naka-long sleeve, naka-necktie pa. Pero kuwang na lang hugton og maayo ni pastor yang necktie ron sa kaginhawa. Hello. As we will look and observe our surroundings today, there are lots of people that are struggling for something. And maybe some of us here also are in the same feeling and situation. We are struggling with so many things that are happening to us. The things that we don't have full control over it. It could be relationships. Tingali, wala na mo'y mayong relasyon sa inyong kapika sa kinabuhi. Kung na may mayong relasyon sa kapika sa kinabuhi, wa mo'y mayong relasyon sa inyong mga anak. Or in the cases of the children, wa mo'y mayong relasyon sa inyong ginikanan. Ngayon mo simbahan, kay magamit, pag-abot sa balay, ultimo pagpanilhig, pagpaghugas plato, di gani kahugas. Hello? Am I speaking to the young people? Hello? May lang sa church, on time kayong mo practice. But what about in your houses? What about in your homes? Magamit ba mo? Tungod kay usahay mga igsoon, mao na ipasangil na to ng mga trabaho sa simbahan. Pero ang nindot nga refleksyon sa atong pagkamatinud-anon, ang nindot nga refleksyon sa Kristohanong kinabuhi, naa nagsuma o makita sulod sa panimalay. Kanuman, kay mao nay unang establishment, mao nay unang giistalar, mao nay unang gisugdan sa Ginoo ang panimalay. God never created like schools or even hospitals. He created family even from the very start when He created the world. Pamilya ang unang giumol sa Ginoo, dili health center, dili Department of Education. Ang unang giumol sa Ginoo when He created something, gi-establishar niya ang pamilya ni Adan og ni Eva because for God, family matters. Hallelujah! Mao nang tanawan yung kaugalingon. Basig kugihan ra mo simbahan.
And you are struggling and dealing something with your families. Di mo may relasyon sa inyong ginikanan. Kung mangayo para sa eskwelahan, ang diman mura og ATM ang mga ginikanan. Kung naay project, mura og ATM nga mo, isalpak lang ditong ATM sa ATM machine, aron mo hatag dayon. Moingon patugag-tugag pa eskwela, di hatag og pang project. Hello? Hallelujah. Amen. Ga-struggle mo sa inyong relationship. Jobs. Maybe. Nawagtanga na mo gana sa inyong trabaho. Hallelujah. Tanawon ko nun ako ng mga naong sa nawagtanga na gana sa trabaho. Kabalo mo, nganong nawagtanga na mo gana sa trabaho kay gamiton mo sa Ginoo. Wa may nag-amin. Ay, tinod na. If you are no longer happy with your job, God has something for you that you need to consider. Nga naman, kung di na gani ka malipay sa imong trabaho, mauna na yung sign nga naay laing trabaho nga giandam ang Ginoo nimo. And you know what? Kung ang Diyos ang maghatag og trabaho nimo, i-provide niya ang imong mga pagpanginahanglan. Hallelujah. Sa unang panahon, di ko ganahan magpastor. Nga naman, una, wa ko'y calling. Kinahanglan man ng magpastor ka na kay calling, kanang gitawag yun ka ba? Kaya kung magpastor ka, wa ka tawga, basig duha ka lang ka Domingo magwala, ikatulowa na. Nahinumduman lang ako, natoy nag-share, ingon siya, ang unang wali yun niya, tungod kay kanilaging pinugos ba? Nga magpastor lagi ka. So, the first time nga ning barog siya dito sa pulpito, ingon siya, wa magi siya masulti. Tanaw siya sa kongregasyon, hilak siya. Hilak siya, ang kongregasyon, nagtuog na espirituhan siya. Hilak po ang kongregasyon, hilak kay. Pero ang tinuod ingon niya, wag ko'y masulti, pastor. Nga naman, kay napugos naman kong pasaka dito. O niya, mga tao nagtuog nga, grabing anointing. Hilak ko na yun, pag abot dito sa taas. Pag abot sa taas, pagtungtong sa pulpito, largog na ngoy-ngoy, di ka magunahon ng espirituhan na. Pero napugos man yun. So ako silaging nga, listen nang magpastor ka nga, wa kay calling. Pero ingon tong amigo sa akong father-in-law, si Pastor Bin Baclayon, ingon siya nga, Pastor, mao ni ti mailhan. Gamiton ka sa Diyos, nga mahimo kang pastor, and you will be traveling countries. Dili lang country, you will be traveling countries. Di na mahitabo, Pastor. Una, atong panahon na, wa ko gibating calling, wala ko gibating tawag. Ikaduha, ang pastor, way kwarta, dauton pa. May gani, dinis nyo, kay way manaot sa pastor. Pero nabiyay mga Kristohanon yun nga manaot. Nya kadaghanan mo sa manaot, kanang dili faithful sa church. Hello? Kadaghanan mga nistig kwenta sa finances, kanang dili tither. Magsigunahuna, og asa kahang kwarta simbahan, nya may na nag-tithes. Hello? Am I speaking truthfully? May mga tao nga nana, hindi ko kwenta ba? Ngunang nagampod ko sa Ginoo ba nga, Lord, kung magpastor, magyud gani ko. Give us something that we could, kada bang magamit na mo, we could use, nga makitaan sa mga tao nga, wala na po may gasalig o income simbahan. Kaya lisob yan na magpalit kag long sleeve bag-o niya, may hunaw-hunaw sa mga tao, sa tights na to ay. Palit ang pastor long sleeve. O niya, si pastor, nakapalit ko kay okay nga sapatos. Sinaw sapatos, pastor ay. Ato nang offering. May gani, kay wana diri sa inyo ha. Salamat sa Ginoo. Pero wata kay bao. Maybe you are struggling with your relationships, with your family, with your spouses, or something that you don't have a full control over it. Maybe it's business, finances, family studies, and many more. In many years that passed in the believers' lives, they had experienced struggles in life. Hello? Even Peter. Ga-struggle si Peter. While they were on the mount when Jesus prayed, ingon si Jesus nga, draw.
Sultihan ti kadro, sa di pa mo tugtugaok ang manok katulo, imo kong ilimod. Ingon si Pedro siya, di na mahimo Lord, pakamatyan di ka. Tigbas mo ito niyang dunggan sa usas mga sundao nga nag-aresto ni Jesus. Pero ingon si Jesus nga, sultihan ti kadro, di pa mo tugtugaok ang manok, imo kong ilimod ikatulo. And Peter realized that one when he disowned Jesus. Pagtugtugaok nag-ismanok, ingos Pedro, saktuhas Ginoo. Nga naman, kay walay may laki sa struggle si Pedro do panahon na. Hello? And so, in many years that passed, in the believers' lives, they had experienced struggles in life. The good thing is that God will make a way where there seems to be no way. Murag yo'y nakanindot sa Ginoo igsoon, bisag ang dapit nga murag wa nay paglaom, aduna gihapoy paglaom sa Dios. Hallelujah. What's interesting in the story that we have read here is that Mary was not prepared yet to have a child. Nga naman, mo pa may pagpamayang Jose. Wagin siya ang giandam niya invitation card na yun. Kay she was supposed to get married with Joseph, right? Kanya tumanto sila dito kay magparehistro. Unya, ingon ng Biblia, kaslunon na siya ni Jose. So maybe the one that she prepared of was the invitation letter. Or maybe the sponsors. Ato ning iandam daan. Kay mao man gid ni inigminyo, mao man gid ni ang andamo nato or ang venue. Hello? It's very interesting that Mary was not prepared yet to have a child, but God wanted her to have it. Di ka mag-struggle na. Nga lain imong gipangandaman, lain ang mahitabo nimo. Hello? On the other hand, Elizabeth and Zechariah, the cousin of Mary, Elizabeth and Zechariah were already prepared to have a child after their marriage, but they don't have it until they reach their old age. Tanawa ra gud ning Ginoo. God is so amazing in working things. Hey, ni ay dili andam, tagaag anak. Ni ay dugay ng andam, natiguang na lang. In fact, the Bible tells us that Elizabeth was barren. Di na gid siya pwedeng manganak. Nga naman, baog. There's no factor at all that Elizabeth and Zechariah would have a baby of their own. Wala yun. Bisag tanaw ni mo ang science, wala na ipaglaom pa. But that's an amazing thing because God wanted them to have a child. You know, my dear beloved brothers and sisters, sometimes we could not fully understand the ways of God in giving us blessings. Di ta kasabot, di na to hingpit masabtan ang pamaagi sa Diyos sa paghatag nato og panalangin. Tiyaw mo nang before Typhoon Yolanda came, ultimo among balay, nga gamay ramig bayronon, di kabayad. Kadaghan, murag kaduha ka bisis tingal ito na kong unsay pangalan na kanang restructure. Nga naman, di mi kabayad. 1,432 something, murag inana. Di mi kabayad. But in spite of all those experiences, kanunay ming magpakaon ng mga pastor. Gatuog yung mga pastor nga, daghan may kwarta. Kwartahan mi. Kanunay ming magpatawag og mga pastor, magpakaog mga pastor, igumag kaon, igumag panihapon, di pa paulion, mag-coffee na sa di kagabi. Istorya. Nga naman kay, maura na nakanindot sa pastor, kung naa kay mga pastor around you, nga mga higala nimo, kay dito man ka makasumbong o problema, di man ka kasumbong dito sa imong membro nga, sister. Naluyam ko, sister. Ang puera ko, sister, nga makaslahotay ko, sister, kay karon Domingo, murag di na kumuwali.
O nang magunahuna ang mga pastor, kanas pastor, wa na ga-struggle financially. Daghan ng kwarta nga naman, sige kong pakaon ng mga pastor. Pero ang tinuod ga-struggle me. Ako sila gingnan nga, sa pastor, daghan di ka kwarta. Sa mga bitaw nang nagpagtawag may kaon, kaya wag mi kwarta. Ingon sila, unya, ugwa kay kwarta pastor. Ingo, God will make a way where there seems to be no way. Nga naman, nami membro nga manindag isda. Napod may membro manindag karne. Unya, samtang wato ko ito mamalit, pastor, daghan lagi ni imong gi-order. Magpakaon ko mga pastor, sister. Kay nagtuo ko na there is blessing in giving. Hello? Sa mga nito diha, nga naay blessing in giving, walay blessing anang pagtago. Prinsipyo rin as kalibutan. I'm not saying nga sayop nang mag-imot ka. I'm not saying nga sayop nang mag-save ka para sa imong kaugalingon. But I'm saying nga the principle of God is when you give, you will also receive. Sa imong pagtanom, huwani pod ka. Prinsipyo man as Ginoo. Now, ako silang ginginan, pastor, daghan lagi kagipalit. Daghan sister, kay magpakaon kong mga pastor. Unya, taga-ipod kong baboy. Taga-ita mga pila ka kilong baboy niya. Kanang tiyan yun. Kaya di na ito ni pagkanoon ni mga pastor o bukogon. Kay lisod nang mabukog ng mga pastor. Di niya kawali. But you know, the reality was that pag naghatag ka, ihatag ng pinakanindot. Ayaw paghatag, o dili nindot. Hello? Nga naman, whatever you sow, unsay imong itanong, whatever you sow, you will reap. Anihon ni mo na. And I do believe nga kung magpakaon ko sa mga alagad sa Diyos, ang Diyos dili kaagwanta, dili kaako nga magtanaw nako nga ako'y makaon. So sige mig pakaon. Until niabot ang Yolanda. Wa na. Guba ang simbahan. Pero unsay nakanindot mga igsoon? Ang among katapad sa wala, hurot ilang atop. Ang katapad na mo sa tuo, katunga silang atop, hurot, mga trasis na ha? Mga putaw. Ang among balay, kukulambira to. Kanang inigkawan gud sa usay pangalan ng sagbayan. Inigwaksyon nagkawan ba? Akong kinaniki ko, Lord, padadis imong mga anghel, pakapiyuti, Ginoo, kanadaghan ging anghel mo kapyut, aron dili bulupad. Gikapyutan buti nga lito, kay wa manginilupad. Walang ko kakita o gabay mga anghel, pero mautoy kong ampong nga, Lord, pagkapyuti. Kay ang among silingan ng lupad naman nila hang atop, trasis pa, color of pa, unya ang amuha. Sin naman tong ordinaryo. Paggawas gid sa bagyo, paghuman sa bagyo, daghang mga silingan na mo niadto sa mong balay. Pastor, hupak man kadaghanas mga balay diri, hurot bagyo kaguba, imo may iban, bisag usa ka buk. Sin wagi na hupak. Pastor, kung pa man halos tanang balay diri imo may iban, ko nga kay pastor man ko, pag pastor sa mo. Hello. Kanang mga anak sa Ginoo. Kanang mga nangalagad sa Ginoo, labi nangalagad ka nga nagmatinud-anon ka sa Ginoo, dili ka pasagdas Ginoo. Kung itugot man gani sa Ginoo nga mahupak imong balay, naay provision ang Dios ana. Hello. Ngunang di ta dapat nga mag-struggle ana. Ngano man, God is a miraculous God. He can do a miracle. He can do amazing things. He can do things out of nothing. Remember when He created the world, He just spoke the word. Gisulti lang sa Diyos ang iyang pulong og naay nangabot nga mga butang. Why? Because He is so powerful. Hallelujah. He can do things out of nothing. And so, sometimes we could not fully understand the ways of God in giving us blessings in life. Imagine Elizabeth and Zechariah, when they got married, they desired to have their own child, or they desired to have children of their own. Imagine their excitement to have their first baby in the early years of their marriage. Imagine their struggles when they found out that they can't have a baby on their own.
Munas ginhawang pinangayuay tingali, pero wabang yun. Elizabeth was barren, Elizabeth was old, Zechariah was old. If you will be looking on this situation, there's no factor at all that they can have a child. But the Bible said that nothing is impossible with God. Hallelujah! Walay lisod sa Diyos, walay posible sa Diyos. But I see that the favor of God is always progressive. Ang pabor sa Ginoo igsoon gasaka na pirmi. The best is yet to come. Hallelujah. Now, there was a story in the Old Testament, the story of Jacob and Rachel. And we know the story that Jacob loved Rachel more than Leah in Genesis chapter 29. When Rachel delivered her youngest child, she named him Ben-Oni, which means son of sorrow. Kaya hapit siya namatay. Kamatayon tong pagkapanganaka niya ni Benjamin, which means the son of sorrow. But when Jacob arrived, he named him Benjamin, which means the son of the right man. Hallelujah. Ingon si Rachel, grabe ning kasakit nga akong tagamtaman aning pagkapanganaka, nganlan ko Ben-Oni. Nga ang buot ipasabot anak sa kasakit. As she breathed, ingon ang Genesis chapter 35 verse 18, as she breathed her last, for she was dying, she named her son Ben-Oni, but his father named him Benjamin. You know what? My beloved brothers and sisters, Satan will always name us based on our issues in life. Si Satanas, nganlan kaniya base sa mga isyu nimo sa kinabuhi. Based on other people's opinions. Based on your situation. Mao na kanunay i-akusa ni Satanas nimo. He will tell us that we are weak, we're no good, we're dull. We cannot recover. And the losses of our businesses, we can't finish. We can't be able to finish our children in school. Di ta kapahuman. Pobre ka. Wakay ayo, you are a failure. He will always tell us and accuse us of negative things about us. Trabaho na ni Satanas because he is the father of all lies. Siya tong amahan sa tanang bakak. And so kanunay niyang i-remind nimo nga wakay ayo. Di ka kapahumag pa eskwela. Imong negosyo na bankrupt na, di nakaka-recover. May pang manindag siya ko'y. Praise God. But God is naming us not according to our history, not according to our situation, but He's naming us according to our destiny. Hallelujah. Watanganlis Ginoo, pinagi sa tong kaagi, pinagi sa tong kaliwat. Nga moingon ang tao, kanang inyong kaliwat, ungo na. Inyong kaliwat, hiluan. Inyong kaliwat, barangan. Munang sa unang mga panahon, kung naaga ni manguyab, i-trace na sa mga apuhan, kisa maning anak. Hello, kaning mga batanon nun, wala nakaagi. Kayang panguyab bro sa mga batanon, i-text naman. Di ba? I-message ras messenger. Pero sa una, di na pwede kayo mga tog yung kasbalay. Unya, kung wapay suga, sa una, wapa may suga, nailamparahan nga dako nga huwad-huwad sa lamparilya sa gas. Ilogo, kanang dagkong pabilo. Lapad ang butangan, dagkong pabilo niya. Ilogo, kaya ron ang gas, mudagan dito, mutaas ang siga. Unya, kung kwarta-kwartahan ang pangulitawhan, Petromax ang bumbahon dito sa Tagbalay para hayag yun. Ano din nagpamisita, makita ging dagway ni mo. Praise God. Pag naabtan ko pala, pag pangulitaw na akong in thy grace. Kana bang, usahay mga tubang ang ginikanan ba? Kulbaan biya tana. Murag maksyo biya kuro katong simod. Tiyaw mo nang maminaw sila usawan yung pag-ingon. Wala na sa mga batanon doon, kaya na may messenger, di ba? Na may WhatsApp. So mga hybrid naman doon, mga high-tech naman, pero sa unang panahon mo, bisita ka dito. Hinapay, pamada, pay imo ngay, papilit gini mo, nang imo ka kayo.
O di mo ka mo pa magpamada po, mura ang imong dagway, mura pong wapoy. Di ba presentable imong dagway ba? Hallelujah. O niya, mangutana ng taga-babay, taga-diin man kadong. Niya, pag nahibawan nga inyong lugar, nagkakiluan, may nga nga, kisa man kang anak. Kisa may mong apuhan, kaya para matrace ba nga basig hiluan ni kaliwat. Or barangan, urongo, bahinon ni kaliwat. Nya ini kamatay ra ba, magsig isa-isas kamot. Sige isa-isas kamot. Unya ang mga anak, hadlok mo paubos kamot, kaingon sila, o kisay mo dawat, mo'y makasunod. Munang lisod na kanang naitalimat yun, mag-isa-isas kamot. Unya kanang anak ko nung musaw, anak mo'y makagunit sa kinuptanan nga gi. Munang sa una i-trace yun, kisa may kagikanan eh. Og maunay gibuhat ni Satanas, i-trace niya ang imong kagikan. Imong lolo way grado, imong lola way grado, imong papa way grado, imong mama way grado, wapo kay grado. Inanara man na ang konklusyon ni Satanas. Nga naman, i-base niya ang iyahang pasumangil nimo sa kung unsay kaagi o kagikan nimo. But God named us according to our destiny. Hallelujah. Remember that you are redeemed. You were bought with a price paid by the blood of Jesus. You are restored from darkness to light. You are favored. The hands of God are upon you. You are anointed. You are loved. You are blessed. You are sanctified. You are purified. And you are healed. Hallelujah. Now, how can we conquer struggles in life? Kay tinuod man gid ang struggle. Wa man gi may laking tao na to ana. My dear beloved brothers and sisters, there is only one thing that I learned on how to conquer our struggles in life, and that is to surrender everything into our Maker. Kung ga-struggle ka, usara gyud ka paagi ang pwedeng himuon nato ana. And it is based on my experience in life. I-surrender gyud nato. Ngadto ang tanan ngadto sa atong magbubuhat. Going back to Mary and her struggles. Mary has a lot of plans for her life and her coming wedding. Hello. Tingali, giandam na niya ang venue, ang mga invitation letter na napadala na, ang mga sponsors na arrange na, ang wedding coordinator kung naaman sa unang panahon, pero I don't think so. Nga na ay mga wedding coordinator sa una. But that's the things that you need to prepare. Morning mga butanga, di na pwedeng, wala ko nagaganto dito kay magpakasal ka. Na kay andamon. Hello. Maybe the sponsors were informed already. The invitation was distributed already. Everything is set and approved. The long-awaited wedding is going to happen, but God interrupted her plans. Hello. God intervened. Nanginlabot, nanghilabot ang Diyos. Hallelujah. Why? Because God's intervention is for our protection. Usahay gi-intervene sa Ginoo kay nakit-an sa Dios nga kanang padulgan nimo, kanang gihimo nimo dili na mo hatag og maayong ugma nimo. Usahay magmahay ka ba nganong? Anong gining ani nahilap katong before sa unsa to? Before sa 911 ba to? 9/11 nga bombing sa US sa Twin Tower. 911 katong September 11 bombing sa Twin Tower sa US. Nakoy nabasahan ato sa Reader's Digest nga usa ka Filipino overseas worker nga gatrabaho gyud didto mismo sa naigo sa eroplano. He was a faithful Christian nga single pa, lalaki siya. I just forgot the name. Pero sa akong nabasahan, he couldn't fully understood what had happened, or he couldn't fully understand the things that happening to him. Nga naman, 1 week before ang bombing,
he was terminated by his job for a reason he do not know. Natanggal siya sa trabaho, natangtang sa trabaho. Sa rason nga, wagin siya kasabot kung ganong gitangtang siya. Gahuna-huna siya nga, ako pa naman ang breadwinner sa amuang pamilya. During the time, during his devotional and meditation to the Word, normal ra nang makapangutana ka. Hello? Normal ra nang makapangutana ka, Lord, ngano man faithful man unta ko Ginoo. Kabalo biya ka, Lord, nga ako ray gisaligan sa akong pamilya dito sa Pilipinas. Lord, kabalo biya ka nga na ako'y mga gipa-eskwela, ako mga manghod. Lord, kabalo biya ka nga si Papa o si Mama. Daghan kayong pangutana nga ning abot ning tumaw sa iyang hunahuna mga igsoon. Until that morning or that day in September 11 nga nakita niya nga gi-flash sa news, sa breaking news, nga ang building nga yang gitrabahoan ning collapse. It went to ground zero. Nalusnog yun, nahunag yun. Later he found out nga ang dapit nga naigo sa eroplano ang floor nga gitrabahoan niya. Didto ni sod ang eroplano, nibuto ug nahunak ang building. During the time, he realized that God's intervention is for His protection. Hallelujah! Usahay mo interbinar ang Ginoo, usahay maginlabot ang Diyos. Tungod ka ang mga tao nga nangalagad sa Diyos, pinangga sa Diyos. Ug dili gusto ang Diyos nga mahitumpawa ka sa kaalautan, kay ang Diyos dunay maayong plano para nimo ug para nako, para sa iyang himaya. Hallelujah! Sometimes God's protection is for our redirection. I-redirect ka sa Ginoo. Giyahan ka sa Ginoo. Ilayo ka sa Ginoo sa mga tao nga dili makatabang nimo, sa mga tao nga muhimog kadaot nimo. Mo nang ayo pag gastong panahon ang mga tao nga wa nag-value nimo. Hello? Nga usahay mag-struggle na hinoon ka, magunahon ka ba? Unya magsiki kag kwenta ka, way igbaw sa atong mga tawhana. Way bugas, ako amudagan, o magkwenta na ka. Nga naman kay magkuna-kuna ka, nga way utang kabubuto ning tawhana. But I'm telling you, God intervened because His intervention is for your redirection. Napay daghang mga tao nga gitaganas Ginoo nimo. Hallelujah. Hello. Bago pa mi sa ministry, namang mga tao sa simbahan ba? Salamat sa Ginoo nga wa na dire. Kunay mga tao sa simbahan ba nga, magunahon na sila nga ako, o gwapa ko anang simbahan na, sa kahitsura ng simbahan na. Nga naman kay siya lagi kwartahan. Siya daghag influence sa simbahan. Wa pa ko diya, o sa kay hulagway ng simbahan na. Mahig makapalit ng atop. Mahig ka makapalit ng electric fan. Ay mga tao nga magunahon na ba nga, siya mao'y frontliner. That the reason of the progress nga nakita sa simbahan tungod niya. My friend, kung naa mga din ingnon ti ka pangitag lang simbahan. Tingali mingos pastoriyad ka na sa pasatong giing nam sang pastor ni balhin noon. Nga naman kadili ka blessing kung mao na imong konsepto. Nga kung wa ka kaning simbahan na sa among simbahan pagsugod na mo nay membro nga kwartahan gid sila kagikan, mga well-to-do family. Kadungog ko nga, kung wapa ko ng simbahan na, ako'y gahatagan ng speaker, ako'y gahatagan ng daghang gihatag, kanang mga bangko, ako'y gahatag. Giwan-unwa na mong istorya. Kung sa manay ka tinuod igsoon, kay mas mayo magod lang magkahibaw anay taba, kung kinsagi provider anay atong simbahan, kay mangundang na lang ta, kung tao magani provider anay atong simbahan, kay kung tao magani, of course, ang tao gamiton sa Diyos. Pero the real provider that provides the need of a particular church or a family is God Himself. Ginoo gyud na, wala tay, di ta maglalis ana. Kamay mo, di pa ko bright, kanang imong ka bright brad, ug makasakit ka brad, wa kini kapuslanan. Tinuod na. Magunsa man ang nindot nimong trabaho kung wa kay may lawas. Nga ang Ginoo may tagyas kusog, ang Ginoo may tagyas imong abilidad, magunsa man ang tan-aw nimo sa bombilya, murag pa slide.
Kailain ang dagan sa imong utok. Munang mudangob gyud ta sa panghuna-huna og prinsipyo nga Dios gyud ang rason sa paglambo, sa pag-uswag sa bisan-an sa unsa nga naata sa kinabuhi. Ginoo gyud na. Unsa man na katinuod, igsoon nga kung wa pa kuno ka kaning simbahan na galidlay. Unsa na lay hitsura? Ako sing kinan igsoon. Inani na lang. Tanan nimong nahatag. Kung pwede mong kwintahon imong nahatag nga tithes o offering, kwintaha kay refananti ka. Tanan nimong nahatag bangko o kung naa kay gidang tao. Hutda og da. Balhin og laing simbahan nga mo acknowledge nga ikaw maoy tinubdan sa tanan nilang gikinahanglan. Hutda da. Onya i-release ti ka, ampuan ti ka nga magamit ka dito. Adi man tao na tinuod, Pastor Roy. Adi ato lang klarohon kay dinhing simbahan na under sa atong leadership, we absolutely acknowledge nga ang Diyos ang provider nato dinhi. Gigamit lang niyang tao. Amen? Magamit siyang organization. Pero gihikap tos Ginoo. Kayang tao, ginahikapos Ginoo. Dagway nato. Tinudan na ilang kanang atong dagway, kadao na to. Grasya lang sa Ginoo nga gitandog sa Ginoo inyong kasing-kasing, gitandog sa Ginoo nga akong kasing-kasing nga mahimot ang panalangin sa iglesia. Pero in reality, hakog ang tao. Tanawar ko ng mga di na to na nganlan yun sila. Tanawar ko na kung sinitamos tong nasod ron. Kadaghang kwarta sa tong nasod, galisot ta. Nga naman tungod kahakog sa tao. Bisag daan na. Di makontento. But praise God. God's intervention is for our protection. His intervention is for our redirection. And God's intervention is for our promotion. I-promote kas Ginoo. Pagbagyo gyud di ko sa kong asawa, pag-abot dito sa among simbahan. Kita niya. Hilak siya, tard. Itong simbahan, tard. Guba. Ay, hilak. Hilak magkaginoo, may pagguba na. Siya'y pagguba, siya'y payo. Hello? Muna ngayon mo ka-struggle na inaguba sa inyo ha, unya, di inyo hang gustong ipagguba. Ay mo ka problema anak ano man kung Dios ang magpaguba naay giandam nga provision ang Ginoo pagpatrabaho ana mas nindot pa kaysa naguba. Hallelujah. Mas nindot pa kaysa naguba. Because when God delivers blessing, when God gives us a blessing, it is always be the best. The best nang ihatag sa Ginoo. Bisa ng mahimong kapikas ni mos kinabuhi. Ayaw padaan ng hinapay, ay padaan ng buhok na pinabarog-barog diri. Kay dili na mo'y basihan sa kinabuhi nga i-bless kas Ginoo. Hallelujah! Usahay ibasi na to ba? Ang decision making na to, ibasi na to sa kung unsay nakita na to. Mga mga prinsipyo sa kalibutan, to see is to believe. Pero dili sa Ginoo, ang sa Ginoo, believe. Then you will see. You will experience. Hallelujah. Dili lang. Patuy-choy. Tisoy naman kita. Kay mga anak, das Ginoo, di makinahanglan magpatisoy. Akong asawa, maingon akong asawa siya, Tart, ato nang, imong long sleeve, ato nang utaw na, ay, lago utaw-utaw. Adi po, Tart, ay, mauwaw po ta, anak. Ay, lago utaw-utaw. Wa manas gisolob. Na manas nagsolob. Mao na diha, basta inana gali, kusog kayo mo. Pero mao na ang worship celebration. Nganong gitawag man na siya worship celebration? Kay gi-enjoy na to ang worship, ang fellowship sa atong worship. Kay usay, problemado na mo dito sa inyo ha. Abot simbahan. Naigo paswaling pastor. Ig-uli ni mo, hoy-hoy mga baga. Magmahay pa ka, ngano ni simba ka. Makaingon pa ka nga, lawgawa. Ngano ni simba mo koy. Igo nung kong pastor na.
Pero og naigo ka nga ning katawara ka, na-enjoy na mo ang Word of God. Muli ka makaingon ka nga, iguan ako pero hanilihay man ko. Di ba? Munang ining kaigo. Ining kaigo, ingna din mo katapat, sikhay mo katapat, inalihay. Nga naman, aron makaiwas. Okay? Sometimes, God will interfere, God will intervene because God's plans and God's ways are always better than our plans and our ways. Kanunay nang mas maayo gyud ng plano sa Ginoo. Hallelujah. Limang ka nang pag-resign ako sa kontrabaho. I was a seaman for almost 15 years. Imagine nimo, mundang ka og sakay nga nakay nindot nga sweldo, unya magpastor kag simbahan nga ang offering 320 ang semana. When we started the ministry, perting gamay ra kay tao. Ang sawg almagri nga hupas. Kaning nagsilhik nimo sa abog, daghan pang abog nga nabili na po dito. But praise God. Praise God that we started that way. Nga naman, kay dito gimold sa Ginoo ba? Dito gitagaan ko pananahon sa Ginoo. Dito gihatagan ko sa Dios og panglantaw nga ang Dios kayang magpatubo og magpauswag, magpanindot sa iglesia. Hallelujah. Ang lingkuranan Pius 1 por 2. Gipinturahan og maron kanang pinturas lungon sa unang panahon. Mao man pintal sa lungon sa unang panahon kanang maron. Kanang buhaton ra nga lungon kay di pa man uso na punerarya sa una. Bayungan naman to og kawayan guod tong minatay unya ang PC kanang PC nga buli. Mao nang inigpahuway kay gikapoy ang nagpasas minatay ipahuway tos kawayanan kay landong man dito ang tan-aw sa mga tao kanang kawayanan na abtanan. Kay pahulayanan sa minatay. Mahadlok na lang po dinuuntang mo agi o gabi kay pahulayan na bas namatay. Praise God. Mauna usahay mo interbinar ang Diyos. Mauna usahay nga ang Ginoo mangilabot sa dagan sa kinabuhi nimo kay ang iyang plano, kay ang iyang pamaagi mas maayo pa kaysa atong plano o pamaagi. Hallelujah. Sometimes it's really hard to understand the ways and the dealings of God in our lives. We couldn't fully understand while we were in a struggling situation. But in Mary's case, Mary stopped struggling with her plans, with her desires in life when she said, "May it be to me according to your words." By seeing this, she started surrendering everything in her life, her plans, and even her future to God, who made everything and controls everything. Would you be willing to end your struggles today by surrendering it? Everything, we will surrender it to the maker and designer of our life. I will end the message with the testimony that we had before COVID hit. I think that was 2019 while we were celebrating the birthday of my wife in a beach resort, one of the beach resorts in Daan Bantayan. Ga-celebrate ka dito sa iyang birthday, daghang mga kaigsuonan nga dito gi-invite namo sa beach. While we were celebrating and we're about to have lunch together, ingon akong wife, gikabuhi man ko, sweetheart. Unya naanad na ko anang iyang kabuhi. Kay kanabang moingon siya nako ba nga gikabuhi man ko. Dili man tingali pirmi nga gikabuhi siya, pero naanad na kog dungog na ba nga gikabuhi siya. And then akong gipisit-pislit ang iyang dinhi kaning kamot. Unya ingon po tong akong apuhan sa una nga kanang dili maabot og kauton, imo nang iduot diha kay na diyang kabuhi. Unya ang uban po maingon kanang mga lukunan, ipislit na diha kay matagamtam niya ang kasakit. Unya instead nga murag ang kabuhi mo iyang mabati, murag katong kasakit na kay pinislita igo taman ginawa. So sige kog pislit-pislit niya. And then later on ingon siya nga,
Mura man kog kakuyapon. And she fell down. Kuyapan. Mga igsoon, kana ding nakas kahadlok. Bisa kung saan mo kada kog lawas, di ka kadaog. Gawas tingalig sonog. Kay matod pa nila kung sonog kanang refrigerator nga dako, kaya nimo nang idagan. Pero katong panahon nang gikuyapan siya, di na ko siya kayang buhaton ikarga sa sakyanan. So I asked help from the people that were there. Gikarga na ko siya sa sakyanan. We rushed to the nearest district hospital in Daan Bantayan. Salamat sa Diyos dito nakamatngon siya og buot. Na mga laboratories nga gihimo dayon. Later we found out nga ubos ang iyahang hemoglobin. Now, I researched it and it says there that hemoglobin is a protein containing iron that facilitates the transport of oxygen in red blood cells. So, protein din ni siya nga adunay containing iron, na ay sagol nga iron nga mao'y nagpadagan sa oxygen nga naa sa dugo. Di kay ko kasabot ana kay di mo puta medical kuan, no? Di pa ta medical practitioner, di pa ta medical student. Pero mao din na siya nag-sustain din siya nga ang imong dugo ma-maintain tong iron nga mao'y maghatag og pag-transport sa oxygen dito sa red blood cell. So mo dito, hemoglobin. And so, ingon ang doktor, dapat, sir, i-refer nato ni og syudad. So adto mi og syudad, wala mi nagdahom nga inato di ay. Pagabot na mo dito sa VCCMC na, unsa kay na? Visayan Community. Kay mao may amo anadya man ang nas Dr. Talili, daghatag mga kaila nga doctors nga naa sa community. So dito mi unya kay ubigay ni man to, sa part man na siya sa ubigay ni ng hemoglobin mga nana. Pagtawag na mo siyang ubigay ni, dili available during the time for the reason nga nag-out of country. So gi-referred me og laing ubigay ni nga friend atong ubigay ni niya dito sa Socor Hospital. Ang Socor mga igsoon usa sa mga mahal nga ospital sa atong syudad. So dito mi unya giingnan mi nga right away kinahanglan diha dayon i-admit tungod sa ubos kaayo nga hemoglobin nga luspad na kaayo siya og kuyaw para niya. So daghang mga gihimong laboratory, mga papel nga gi-prepare namo para sa admission diha dayon. Na-admit me, I was advised by the doctor nga, sir, kinahanglan nato ang hinanali nga pag-transfuse, kuan og dugo, abono og dugo, kinahanglan nato, sir. Kabalo mo mga igsoon, adtong panahon na, wadyo ko ni batig kabalaka. Wadyo ko ni batig kulba, wa ko ni batig kabalaka for the reason nga sa akong una-una, naman ko'y kwarta. Napod ko'y card. Makabayad na yun kong dugo. Bisag ko sa kabaldi pang dugo. Sa akong una-una. So I started telling my sister, my older sister nga, palihog mig adtog dugo sa blood bank sa Socor. Walay available nga blood bank nga dugo. Sa pagka-common sa iyang dugo, O+ nga dugo. Common naman gid kayo ng dugo . Pero tungod kay common, daghan mga nanginhanglan. So why available kay daghan nga disgrasya, daghan nga bangga motor, daghan basta. Tungod sa ka-common, why available. Nangita mi sa laing hospital, gikan sa hapon hangtod gabi, hangtod tong nga gabi, ang mga nurses magsige nagbalik-balik every 30 minutes mag-follow up. Sir, delikado kayo si ma'am. Uneasy na siya mga igsoon, di na siya mapakali. Kung iwalagway na ko siya ang iyahang naong murag wanay dugo. And so, akong gainan akong maguwang, sige, ako'y pangita. So, adto ko ako sakyanan, dagan ko, nadiindiin na lang ko, Yosemite, Chongwa, naabot pa kog lapo-lapo, pinangitaig dugo. Wala gyud dugo available. I came back to Socor sa iyahang private room, mga around 4 o'clock in the morning, hopeless. During that time, I sensed na wag gid kapuslanan ng kwarta.
bisag unsa pa nimo kadaghan og kwarta, and you think that you can buy everything in the market, wa gyud di ay kapuslanan ang kwarta kung wa kay mapalit. I started to struggle. As I looked at my wife, pagtanaw ko ba, paglingo-lingo yun ko, hangtod doktor na yun ang niana, around 4 o'clock something, ingon siya, sir, si ma'am na ana sa critical nga condition. Kung di gyud ta kaabono og dugo in this very early in the morning, you know what it means. Ako sa doktor. Kabalo mo mga igsoon during that time. I started to see myself that I am a hopeless husband. That I couldn't do anything for her. I started kneeling down beside her bed in the hospital. I prayed, and I said, Lord, you are the owner and source of life. You are the designer, the maker of life. God, I pray that even my wife will run out of hemoglobin. Even if her hemoglobin will become 0, Lord, because you are the source of life, my wife will still be alive. In your miraculous working power, God, I believe and I surrender my wife into your care. At around 4:30, mga 4:40 tingali maybe, niadto ang nurse nga in charge sa blood bank. Ingon siya, Mr. Nokiao, praise God. Ang term yang gigamit pa, I don't know if she was a Christian, but ingon siya, Mr. Nokiao, praise God. There was a man who came at this very hour and would like to donate a blood. Kaparihog yun sa dugo sa imong asawa. Ilahang namay gitawag ana og i-cross matching. Gi-cross match nila, mao gyud ang iyang dugo. Gi-screen nila, limpyo ang dugo. Hallelujah. And who would think during that time, 4:30, 4:40 in the morning, na ay tao nga gikan sa gawas mo donate og dugo. Dili mo baligya og dugo, mo donate because someone needed his blood. And I do believe it was God granted my prayer, my request, because I surrender my wife to Him. Ladies and gentlemen, my dear beloved brothers and sisters, let me introduce to you my wife, Grace. Palihog og barog si Tart. She is alive. Hallelujah. Because of God's grace. Because during my struggling time, I learned to surrender everything to the Maker, to the Designer of life. I don't know what you're struggling as of this moment. I don't know if you are struggling of something this morning. When I studied the messages that I am about to preach this morning, I asked the Lord, what is the message that I'm gonna bring to that church? And God revealed to me the message about stop struggling and start surrendering. Siguro igsoon, ikaw ra gyud ang Diyos, because it's a personal thing. Your struggle is a personal thing. You and God alone knows what it is that you are struggling today. And so, if you're struggling of something right now, I would like you to stand up and just say a word of surrendering to the Lord. Whatever it is that you need to surrender the Lord, while our worship team will sing a song for us. I don't know what kind of song they will be singing. It's about surrendering. Hallelujah. If God granted me when I surrender my wife to Him, there's no reason that He won't grant you your desire and whatever it is that you need to surrender to the Lord.
Why don't we stand on our feet right now and just say a word? I cannot bring something within you. You need to bring it to the Lord in the presence of God, who is the owner and finisher of our faith. For He knows what you've gone through in life. Kurabasuru yokusiki yahanda ra karabanokosiki yahanda. Koloro yokosiki yahanda rabane. Lord God in heaven, you know everything, Lord. Yes, you are struggling with something, but God is our healer. God is our deliverer, and He can do something out of nothing. Just believe it, surrender it. Hallelujah. Thank you, Jesus.